Ang 2018 Indian movie na pinamagatang Padman, ay hango sa tunay na buhay ng isang welder na nagngangalang Lakshmi, na lumikha ng isang bagay para magamit ng kanyang asawa, pero naging dahilan para siya ay makilala at maging milyonaryo. I saw my wife something carrying like this. I'm so, what is that I asked? My wife replied, it's none of your business. Noong 1998 sa bayan ng Tamil Nadu sa India, ikinasal si Lakshmi sa kanyang napupusuan na si Gayatri. Likas na mapag-aruga si Lakshmi, ayaw nitong nahihirapan kahit sa simpleng bagay ang asawa. Dahil isang welder, gumawa si Lakshmi ng slicer, para mapadali ang paghiwa ni Gayatri ng mga sibuyas. Gumawa din si Lakshmi ng upuan sa bisikleta, para maging komportable si Gayatri sa kanilang pamamasyal. Isang araw napansin ni Lakshmi na balisa si Gayatri at nagmamadali itong lumabas, nag-aalalang sumunod si Lakshmi. Nalaman ni Lakshmi na may monthly period si Gayatri, na tradisyon sa kanila na bawal hawakan ng sinumang lalaki, at kailangang sa labas ng bahay lang mananatili si Gayatri ng 5 araw. Sa gabi naawa si Lakshmi sa asawa na sa labas natutulog, napaisip si Lakshmi kung bakit may tradisyon pa, na apektado ang pamumuhay ng mga kababaihan sa tuwing may monthly period. Kinabukasan nakita ni Lakshmi na nahulog ang tela na ginupit sa lumang damit na ginawang pasador ni Gayatri. Nahiya si Gayatri at agad na itinago, ibig ni Lakshmi na dapat nang itapo ni Gayatri dahil marumi na ang tela. Pero hindi pumayag si Gayatri, kaugalian na nilang gumamit ng tela at labhan na lang para magamit ulit kesa bumili pa ng sanitary napkin. Nagpasya si Lakshmi na bilhan na lang si Gayatri ng sanitary napkin, kung saan pinagtawanan pa ito ng ibang customer. Yun nga lang hindi inaasahan ni Lakshmi na mahal ang isang pack ng napkin na 55 rupees, nakatumbas na ng 1 linggong pagkain nila. At hindi rin makabili si Lakshmi dahil kulang ang kanyang pera. Laking pasasalamat ni Lakshmi nang makita ang kanyang kaibigan na si Bablo, nakahiram siya ng pera at nabili ang napkin para kay Gayatri. Hindi natuwa si Gayatri na gumastos ng malaki si Lakshmi para lang sa napkin. Sinabi ni Gayatri na hindi niya maaatim na gumamit ng mamahaling bagay, dahil sapat lang ang kanilang kinikita para sa pagkain. Kaya inutusan ni Gayatri si Lakshmi na isauli na lang ang napkin. Pero pagbalik ni Lakshmi sa butika, hindi na tinanggap ng may-ari ang kanyang binili, kahit inalok na lang ni Lakshmi ng murang halaga. Wala nang nagawa pa si Lakshmi kundi pumunta na lang sa kanyang pinagtatrabahuhang welding shop. Maya-maya nagkagulo sila dahil aksidenteng nasugatan ang isang trabahador. Agad naisip ni Lakshmi na gamitin ang napkin kesa sa gamitin ang maruming tela na pantapal sa sugat. Pagdating nila sa clinic, pinuri ng doktor si Lakshmi na ginamit ang napkin kaya naiwasan ang sobrang pagdurugo ng sugat, at kung ginamit nila ang maruming tela maaaring maimpeksyon ang sugat at putulin ang kamay ng kasamahan ni Lakshmi. Matapos magamot ang kasamahan ni Lakshmi, nagtanong si Lakshmi sa doktor kung wala bang problema na paulit-ulit gamitin ni Gayatri ang tela bilang pasador. Sinabi ng doktor na delikado gumamit ng paulit-ulit na tela, dahil baka may bakteryang naiwan sa tela na magdulot ng komplikasyon sa gumagamit. Katunayan maraming pasyente ang doktor na nagkasakit dahil sa paulit-ulit na paggamit ng telang pasador. Nag-aalala si Lakshmi na kung sa tuwing may monthly period si Gayatri, gagawin nito ang maling pamamaraan na magtsatsaga na lang gumamit ng telang pasador, baka magkasakit si Gayatri at malagay sa peligro. Napaisip si Lakshmi kung bakit napakagaan ng napkin pero napakamahal naman ang presyo. Inusisa ni Lakshmi kung ano ang mga materyales ng napkin, nalaman niyang cotton lang ang laman, binalot ng manipis na tela at plastic na makikita lang din niya sa paligid. Nabuo sa isipan ni Lakshmi na gumawa na lang ng napkin, para hindi sila gumastos ng malaki. Ilang sandali pa nahingi lang ni Lakshmi sa kanyang mga kaibigan ang materyales kagaya ng cotton, kapirasong tela sa tailoring shop, at shoes glue sa kaibigan niyang nagre-repair ng sapatos. Sa tabi ng ilog, binalot ni Lakshmi ng tela ang mga cotton, dinikitan ng shoes glue para magporma itong napkin. Matapos makagawa ng ilang piraso, maingat na binalot ni Lakshmi ang mga napkin ng dahon, at nilagyan ng bulaklak bilang regalo niya kay Gayatri. Nang ibigay ni Lakshmi ang regalo, sinabi ni Lakshmi na wala siyang ginastos sa paggawa ng napkin, ibig lang niyang hindi na gumamit ng lumang tela si Gayatri para hindi magkasakit. Bagamat hindi natuwa si Gayatri sa regalo, alam nitong pagpapahalaga sa kanya ang layunin ni Lakshmi, kaya pumayag na lang si Gayatri na gamitin ang napkin. Pero kinabukasan nagtaka si Lakshmi na gumamit na naman si Gayatri ng telang pasador. Nagreklamo si Gayatri na hindi maganda ang pagkagawa ng napkin, tumagas ang dugo at kumalat sa damit nito, kaya napilitang maglaba ng damit sa gabi si Gayatri.
Sinabi ni Gayatri na wag na lang makialam si Lakshmi sa usaping pangbabae, bagkus tumutok na lang ito sa kanyang trabaho. Sa araw na yun na malengke sila at napadaan sa isang templo, gumaya si Gayatri sa ginagawa ng mga babaeng sumasamba sa rebulto. Nagbigay din si Gayatri ng 50 rupees bilang donasyon, at humiling ng mabuting kalusugan. Naawa si Lakshmi sa nakitang namanipula na ang pag-iisip ng mga babae pati ang kanyang asawa, na mas importante pang ibigay ang pera sa rebulto, kesa ibili ng kailangan ng kanilang katawan gaya ng sanitary napkin. Naiinis din si Lakshmi sa mga taong ginagamit ang simbahan, at tinataniman ng maling paniniwala ang mga tao para kumita ng pera. Pagpasok ni Lakshmi sa trabaho may customer ang nagreklamo na nasira agad ang gate na pinagawa sa shop. Pinangaralan ng may-ari ng shop ang kasamahan ni Lakshmi na gumawa ng gate, sinabi ng may-ari na dapat subukin at suriin mabuti muna ang trabaho, para makita ng customer na matibay ang pagkagawa. Narinig ni Lakshmi ang sinabi ng may-ari ng shop, naisip nito na kaya ayaw gumamit ng napkin ni Gayatri dahil palpak ang una niyang ginawa. Nagmamadaling kumuha ng materyales si Lakshmi at sinimula na gumawa ng bagong napkin. Inayos mabuti ni Lakshmi ang pambalot, dinagdagan ang dami ng cotton at nilagyan na ng plastic. Pero hindi tinanggap ni Gayatri ang napkin, sinabi nitong matagal na siyang gumagamit ng telang pasador, at hindi naman siya nagkakasakit. Mas gugustuhin pa niyang mamatay sa sakit kesa sa mabuhay sa kahihiyan, dahil binabago ni Lakshmi ang kanilang kaugalian. Maging ang ina ni Lakshmi ay nagalit, pinagbawalan si Lakshmi na lumapit at hawakan si Gayatri, dahil sa paniniwala nilang marumi ang babae kapag may regla. Sa labas nakasalubong ni Lakshmi ang dalawa niyang kapatid, nagtaka ang mga ito kung ano ang hawak ni Lakshmi. Pero nang ipakita ni Lakshmi ang napkin, nahiya ang dalawa at mabilis na iniwan si Lakshmi. Hindi malaman ni Lakshmi kung kanino niya ipapasubok ang ginawa niyang napkin, hanggang maisip niya ang panganay nilang kapatid na si Sonali. Inaasahan ni Lakshmi na papayag itong gumamit ng napkin, nang sa ganun makumbinsi rin ni Sonali na gumamit rin ng napkin si Gayatri. Habang kumakain sila hindi namalaya ni Lakshmi na nakuha ng anak ni Sonali ang isang napkin, inakala ng bata na panyo lang ang hawak kaya pinaglaruan. Nabigla ang mga biyena ni Sonali kung bakit may dala si Lakshmi na gamit pang babae. Umiiyak na nagsumbong si Sonali sa kanilang ina, dahil napahiya ito sa harap ng kanyang mga biyenan. Iniisip nilang nasisiraan na ng bait si Lakshmi. Sinabi ng ina ni Lakshmi mula nang maasawa nito si Gayatri ay nag-iba na ang ugali ni Lakshmi. Sinabi ni Lakshmi na hindi nila kayang bumili ng sanitary napkin, kaya gumawa siya ng napkin para makaiwas sila sa sakit. Pero kahit anong paliwanag ni Lakshmi hindi pa rin sumang-ayon sa kanya ang pamilya. Nang gabing iyon napanaginipan ni Lakshmi ang kanyang kinatatakutan, na naimpeksyon si Gayatri sa ginagamit na telang pasador, hindi nakayanan at namatay si Gayatri. Nagising si Lakshmi na pinagpapawisan, napatingin ito sa asawa na mahimbing na natutulog, at nagpasalamat na panaginip lang ang nangyari. Nangako si Lakshmi na gagawin ang lahat para hindi magkatotoo ang napanaginipan. Kinabukasan naghanap si Lakshmi ng mga babae na pwede niyang kumbinsihin na subukang gamitin ang kanyang ginawang napkin, pero nag-alangan siyang lumapit, dahil siguradong tatanggihan lang siya nang nakita niyang mga babae. Hanggang makita ni Lakshmi ang medical school, naisip niyang maiintindihan siya ng mga medical student dahil mas bukas ang kanilang isipan sa medisina. Pero dahil pinagbawalan siyang makapasok sa eskwelahan, sa labas na lang naghanap si Lakshmi ng makukumbinsi na estudyante. Isang estudyante ang tumulong kay Lakshmi na ipasubok sa ibang estudyante ang napkin, at alamin ang komento nila sa kalidad ng napkin. Habang nag-uusap sila dumaan ang kapitbahay ni Lakshmi, kumalat ang tsismis na may nililigawang batang estudyante si Lakshmi, dahilan para magalit si Gayatri. Sa eskwelahan walang estudyanteng gustong subukan ang napkin ni Lakshmi, natatakot sila na baka tumagis ang dugo, ayaw nilang magtiwala sa napkin dahil walang tatak ng kumpanyang gumawa. Nang malaman ni Lakshmi na walang estudyanteng sumubok ng napkin, malungkot itong umalis na lang. Makalipas ang ilang araw nalaman ni Lakshmi na nagsimula na ang monthly period ng anak ng kapitbahay niyang tsismosa, kinagabihan sa labas ng bahay matutulog ang dalaga. Dahil kilala ni Lakshmi, umakyat si Lakshmi sa pasilyo at iniregalo ang ilang napkin. Pero bago pa man naipaliwanag ni Lakshmi kung ano ang kanyang ibinigay, lumabas ang ina ng dalaga, at napasigaw sa pag-aakalang may gagawing masama si Lakshmi. Nagising ang ibang mga kapitbahay at nagkagulo. Dahil sa pangyayari naging masama ang tingin ng mga tao kay Lakshmi, inisip nilang bastos ito at mahilig sa mga batang babae, napilitan ding umalis sa bahay ni Lakshmi ang kanyang ina at mga kapatid dahil sa kahihiyan. Ganun pa man hindi iniwan ni Gayatri si Lakshmi,
Pumayag rin si Gayatri na subukang muli ang ginawang napkin ni Lakshmi, nang sa ganun hindi na maghanap pa ng ibang susubok si Lakshmi at maparatangan ang mali ng mga tao. Nang dumating na naman ang monthly period ni Gayatri, ginamit nga niya ang napkin pero muli itong nagreklamo kay Lakshmi na tumagas na naman ang dugo at kumalat sa kanyang damit. Sinabi ni Gayatri na sinunod na niya si Lakshmi na subukan ang napkin at hindi magandang gamitin, kaya pinakiusapan nito si Lakshmi na tigilan na ang pag-aaksaya ng oras sa walang katuturang bagay. Pero nagpatuloy si Lakshmi sa pag-eeksperimento, at nagpasya na siya na lang muna ang susubok ng napkin bago ibigay kay Gayatri. Bumili si Lakshmi ng dugo ng baboy sa tindahan ng karne ni Bablo, balon na paglalagyan ng dugo, at underwear na pangbabae sa palengke. Inilagay ni Lakshmi ang dugo sa balon at nilagyan ng hose na magsisilbing labasan ng dugo papuntang napkin. Isinuot ni Lakshmi ang underwear na may napkin at itinali ang balon sa baywang. Makailang beses gumalaw-galaw si Lakshmi at natuwa siyang walang dugong tumagas. Sunod na plano ni Lakshmi ang matinding pagsubok sa napkin, sumakay si Lakshmi sa bisikleta at pinatakbo pa ikot-ikot sa bayan, habang pinipiga niya ang balon para lumabas ang dugo. Pakiramdam ni Lakshmi tagumpay na siya dahil wala pa ring dugong tumatagas sa labas ng napkin, pero maya-maya nakita niyang kumalat na ang dugo sa kanyang pantalon at pinagtitinginan na siya ng mga tao. Para hindi mapahiya dali-daling tumakbo at tumalon si Lakshmi sa ilog. Nagalit ang mga tao dahil itinuturing nilang sagrado ang ilog, inakusahan nila si Lakshmi na may nakakahawang sakit kaya nagtapo ng dugo sa ilog. Hiniling ng mga tao sa lider ng kanilang lugar na patawan ng mabigat na parusa si Lakshmi. Ipinagtanggol si Lakshmi ng mga kaibigan, sinabi nilang dugo lang ng baboy ang dala ni Lakshmi. Dumating ang mga kapatid ni Gayatri para bawiin na kay Lakshmi. Tumutol si Lakshmi pero wala na siyang nagawa. Pinili ni Gayatri na iwan na lang si Lakshmi, dahil hindi na makayanan nito ang pang-iinsulto ng mga tao. Masakit man para kay Lakshmi, iginalang pa rin niya ang desisyon ng asawa. Nagpasya si Lakshmi na umalis na lang sa kanilang bayan, gagawin ni Lakshmi ang lahat para mapatunayan ang kabutihan ng kanyang hangarin, para maibalik ang respeto ng mga tao sa kanilang pamilya. Sa Mandab City pumunta si Lakshmi, na masukan ito bilang katulong sa bahay, paglilinis, pagluluto at pag-aalaga sa anak ng kanyang amo. Patuloy pa rin sa pagsasaliksik si Lakshmi tungkol sa napkin. Natagpuan ni Lakshmi sa syudad ang pabrika ng cotton, nakapagtanong siya sa laboratorio ng pabrika at nalaman na cellulose fiber, at hindi ordinaryong cotton ang ginamit sa branded na napkin. Pero hindi alam ng mga taga-pabrika kung paano ginawa ang cellulose fiber. Pag-uwi ni Lakshmi, hinanap niya ang kanyang amo na professor sa college para magtanong tungkol sa cellulose fiber. Sinabi ng batang inaalagaan ni Lakshmi na si Amit, na sa internet na lang sila kumuha ng impormasyon. Natuwa si Lakshmi na nalaman na niya ang mga sangkap ng cellulose fiber, at kaya ito ang ginagamit sa napkin dahil mabilis matuyo kapag nababasa. Sa tulong ni Amit nakuha nila ang contact number ng supplier ng cellulose fiber sa Amerika, pero hindi nagbebenta ang supplier kung kunti lang ang kanilang bibilhin. Kaya nagpanggap sina Lakshmi na mga negosyanteng maglalabas ng milyong puhunan, at kailangan nilang makita ang sample ng cellulose fiber para sa itatayong malaking kumpanya. Pumayag ang supplier kaya agad na pinadalhan si Lakshmi ng sample, sabik na binuksan ni Lakshmi ang package, pero inakala ni Lakshmi na nagkamali ng padala ang supplier dahil puro cardboard lang ang laman. Nagulat si Lakshmi nang makitang kinahig ng aso ang cardboard, napagtanto ni Lakshmi na ang mga malalambot na hibla na galing sa cardboard, ay ang cellulose fiber na kanyang kailangan. Dumating ang amo ni Lakshmi na si Professor Sharma at nagtanong kung para saan ang mga cardboard. Sinabi ni Lakshmi na ibig niyang gumawa ng murang sanitary napkin, para hindi na gumamit ng lumang telang pasador ang kanyang asawa at mga kapatid. Bagamat humanga ang professor sa magandang kaisipan ni Lakshmi, ipiniliwanag nito na mabusisi ang proseso sa paggawa ng napkin. Pinayuhan ng professor si Lakshmi na kalimutan na lang ang iniisip at harapin ang katotohanan, na hindi niya kayang bumili ng milyong halaga ng makina. Pero hindi nasiraan ng loob si Lakshmi bagkus tinitigang mabuti nito ang makina, at naisip na kaya niyang magbuo ng makina gamit ang kaalaman sa pagwi-welding. Ang sumunod na araw, nag-resign si Lakshmi sa trabaho para ituloy na ang naisip na plano. Wala nang nagawa pa ang professor kundi hayaan si Lakshmi. Labis na nanghihinayang ang professor dahil mapapagkatiwalaan na katulong si Lakshmi. Samantala aksidenteng nadulas habang naglalaba ang asawa ng kapatid ni Gayatri, pero hindi man lang tumulong ang kapatid. Pinagalitan pa ang asawa na nasira ang tubo ng tubig. Napagtanto ni Gayatri na napakabuti palang asawa ni Lakshmi na hindi siya pinagtatrabaho ng mabigat, at para siyang reyna kung ituring ni Lakshmi.
Gamit ang inipong pera ni Lakshmi nakapagrente siya ng bahay kung saan doon niya plano itayo ang makina. Mga murang kagamitan din sa junk shop ang binili ni Lakshmi para magkasya ang kanyang pera. Pero dahil sa nalaman ni Lakshmi na ang telang ginagamit sa pangbalot ng napkin, ay sa Malaysia pa mabibili, kinulang na ang kanyang pera kaya naisipan ni Lakshmi na umutang sa loan company. Ang mga sumunod na araw walang ibang pinagkakaabalahan si Lakshmi kundi gayahin ang makinang napanood lang niya sa internet. Dahan-dahan nabubuo ni Lakshmi ang makina, bagamat hindi automatic tulad ng mamahaling makina, pareho lang ang layunin, ang makagawa ng napkin. Nang makumpleto na ni Lakshmi ang makina, dumating naman ang kanyang in-order na tela at sinimulan agad bumuo ng napkin, at di naglaon natuwa si Lakshmi na nakagawa na siya ng napkin na kasing tulad ang kalidad sa mga branded na napkin. Pero ang problema, hindi niya alam kung sino ang susubok ng kanyang ginawang napkin. Ang hindi alam ni Lakshmi na katakda niyang makilala ang babaeng magbabago sa kanyang buhay. Habang nasa show ang musician na si Pari, naramdaman nito na parating na ang kanyang monthly period, pero dahil malalim na ang gabi wala ng pharmacy na bukas, para makabili sila ng napkin. Inikot pa nila ang syudad pero sarado na lahat ang mga tindahan, nagkataon na pauwi na si Lakshmi na galing sa paghanap ng babaeng susubok ng napkin. Tinanong nila si Lakshmi kung may asawa o anak na may extra na napkin para bilhin nila. Laking pagtataka nila nang may ibinigay agad na napkin si Lakshmi. Nalaman ni Lakshmi kung saang resort nag-check-in ang mga babaeng kanyang nakausap, tuwang-tuwa si Lakshmi na masusubukan na rin ang kanyang napkin. Kinaumagahan pinuntahan ni Lakshmi sa resort sina Pari, nagtanong si Lakshmi kung ano ang masasabi ni Pari sa ginamit niyang napkin. Sa una inakala ni Pari na bastos si Lakshmi dahil nagtatanong ito sa pribadong ginagawa ng babae, ganun pa man sinabi ni Pari na walang pagkakaiba ang napkin sa mga branded na nabibili sa pharmacy. Hindi napigilan ni Lakshmi ang maiyak sa tuwa, dahil sa wakas ay nagawa na niya ang perpektong napkin para kay Gayatri. Nagpasalamat ito kay Pari saka nagmamadaling umalis. Naiwang tulala si Pari, hindi niya akalaing si Lakshmi mismo ang gumawa ng napkin. Agad tinawagan ni Lakshmi si Gayatri, masayang ibinalita na nagawa na niya ang tamang napkin. Natuwa si Gayatri na tumawag si Lakshmi pero nang marinig ang tungkol sa napkin, nagdamdam si Gayatri na hindi siya ang kinukumusta ng asawa, at napkin pa rin ang nasa isip ni Lakshmi na dahilan kaya napahiya ang kanilang pamilya. Pinagbawalan si Lakshmi ng kapatid ni Gayatri na tumawag pa sa kanilang bahay. Sinabi nito na hintayin na lang ni Lakshmi ang divorce paper, dahil makikipaghiwalay na si Gayatri. Pero ang totoo ayaw pirmahan ni Gayatri ang divorce paper, dahil umaasa si Gayatri na magbabago pa si Lakshmi. Labis na kalungkutan ang naramdaman ni Lakshmi. Akala niya ay matutuwa rin si Gayatri sa kanyang ibinalita, at papayag na muli silang magsama. Nang makauwi si Lakshmi naabutan niya sa labas ng bahay si Pari, na ibig makita kung paano ginawa ni Lakshmi ang napkin. Ipinakita ni Lakshmi ang makina sa loob ng bahay, sinabi ni Lakshmi na sa kagustuhan niyang makagawa ng murang napkin, siniraan siya ng ibang tao, iniwan ng asawa at pamilya. Pinilit niyang mabuo ang makina para sa mga mahal niya sa buhay kahit hindi na siya natutulog. Pero sa kabila ng lahat, ayaw pa rin siyang balikan ng kanyang asawa. Pagdating ni Pari sa kanilang bahay sa Delhi, naikwento ni Pari sa kanyang ama ang tungkol kay Lakshmi. Sinabi ng ama ni Pari na si Professor Tejas, imbitahin ni Pari si Lakshmi na sumali sa gaganaping National Innovation Fest. Tiwala ang professor na mananalo si Lakshmi, dahil isang kapaki-pakinabang ang naimbento ni Lakshmi. Nakisuyo si Pari sa driver ng resort na may cellphone para makausap si Lakshmi. Sinabi ni Pari na 200,000 rupees ang premyo ng mananalo, at maipapakilala pa ni Lakshmi sa buong mundo ang kanyang imbensyon. Dahil kailangan din ni Lakshmi ng perang pambayad sa utang, wala nang pagpipilian kundi pumayag si Lakshmi na pumunta ng Delhi dala-dala ang makina. Sa araw ng kompetisyon maraming sumaling mga imbentor na galing pa sa iba't ibang lugar ng India. Gamit ang konting nalalaman sa Ingles, naipakita ni Lakshmi ng maayos sa mga hurado ang proseso sa paggawa ng napkin. Sinabi ni Lakshmi na milyon ang halaga ng makina ng mga malalaking kumpanya, kaya mahal ang benta nila ng napkin. Pero ang kanyang makina ay makakagawa ng napkin na nagkakahalaga lang ng 2 rupees, kahit mahirap na pamilya ay makakaya ng bumili ng napkin. Big company, big machine. And he bought by this machine giving bad tourists. Sa awarding ceremony hindi ang makina ni Lakshmi ang nag-champion, pero si Lakshmi ang napiling tumanggap ng Presidential Award for the Life-Changing Innovation. Isang parangal para sa isang tao na may malasakit at magbibigay pagbabago sa lipunan, nakatanggap din si Lakshmi ng pera na mas malaki pa kesa sa champion.
Sinabi ng host na kung may Superman ang Amerika, may Padma naman ang India. Lumabas sa newspaper si Lakshmi bilang superhero ng India, tuwang-tuwa ang mga kaibigan, mga kapatid at ina ni Lakshmi. Nagulat din ang kapatid ni Gayatri, habang si Gayatri napagtanto na nagkamali siya sa paghusga kay Lakshmi. Sinabi ni Pari na nag-apply na siya ng patent sa makina ni Lakshmi para hindi magaya ng iba. 500 million ang babae sa India at nasa 12% lang ang gumagamit ng napkin. Sa laki ng magiging market ng napkin sa India, mag-uunahan ang mga kumpanya sa pagbili ng rights at makina ni Lakshmi, bawat makina ay kikita si Lakshmi ng milyon. Pero kinabukasan umalis si Lakshmi sa bahay ni Pari at nag-iwan ng sulat. Sinabi ni Lakshmi na hindi pera ang kanyang hinahangad, kundi may magamit na murang napkin si Gayatri. Kung ibebenta niya ng mahal ang makina, mahal din ibebenta ng kumpanya ang mga napkin, mawawala ang totoong kahulugan ng tunay niyang intensyon. At kahit wala na si Gayatri, itutuloy na lang ni Lakshmi ang paggawa ng napkin para sa mahihirap. Subalit makalipas ang ilang linggo humingi ng payo si Lakshmi kay Pari kung ano ang magandang gawin, dahil bigo si Lakshmi na makumbinsi ang mga kapwa niya mahihirap na gumamit ng napkin. Agad umalis sa trabaho si Pari at nagpa siya na maging business partner ni Lakshmi. Kinuha ni Pari ang mga nagawa ng napkin ni Lakshmi at umikot siya sa bayan. Isa-isang kinatok ni Pari ang mga bahay para mag-alok sa mga babae ng murang napkin. Laking gulat ni Lakshmi nang bumalik agad si Pari at naubos mabenta ang mga napkin. Sinabi ni Pari na hindi totoong ayaw gumamit ng mga babae ng napkin, nahihiya lang silang bumili kung lalaki ang nagbebenta. Natuwa si Lakshmi kaya nagmamadali itong kumilos para gumawa pa ng maraming napkin. Mula noon sa bahay na ni Lakshmi tumira si Pari, habang sa labas naman ng bahay natutulog na lang si Lakshmi. Isang nagngangalang Savitri ang walang trabaho at ginawa nilang tindera. Tinuruan ni Lakshmi sa paggamit ng makina, at sinanay ni Pari kung paano mag-alok ng paninda sa customer. Napaiyak na lang si Savitri na hindi na sila magugutom ng kanyang anak dahil kumikita na siya araw-araw. Dinala ni Savitri ang kanyang mga kakilala na ibig ding maging tindera, at di naglaon lalong dumami ang mga tindera. Masayang-masaya si Lakshmi na natupad ang kanyang hangarin na kahit mahirap ay kayang-kaya ng makabili ng napkin. Nakatulong pa sila ni Pari na kumita ang mga walang trabaho. Dumating ang araw na kinukulang na ang kanilang paninda. Gumawa na si Lakshmi ng paraan para mapabilis ang produksyon ng supply. At para makilala, ang pangalan ni Pari ang itinatak ni Lakshmi sa brand name ng napkin. Nagtayo na ng shop si Lakshmi para gumawa ng mga makina, plano nilang sa ibang lugar naman tumulong. Iniwan na ni Lakshmi ang negosyo sa mga tindera, dahan-dahan na lang huhulugan ng mga tindera ang bayad sa makina. Sa ibang bayan muli silang nag-recruit ng mga tindera at tinuruan sa operasyon, nang matuto iniwan na muli ni Lakshmi ang negosyo sa kanila. Ang mga sumunod na buwan iba't ibang lugar na ang kanilang narating, kung saan tuwing aalis sila, nakikita nila ang ngiti at pag-asa sa mga kababaihang nabigyan nila ng hanap buhay. Dahil doon nakilala na ang kanilang napkin sa maraming lugar, sa tagal na magkasama ni Pari at Lakshmi, hindi na mapigilan na mahulog ang loob nila sa bawat isa. Napansin ng media ang paglaganap ng murang napkin sa merkado, na nagresulta ng pagbabago sa kaugalian ng mga babae sa mga bayan. Naging laman si Lakshmi ng mga balita sa telebisyon, sumubaybay sa kwento ng buhay ni Lakshmi ang buong bansa. Kaya naman ang mga taong hinusgahan ang intensyon at pagkatao ni Lakshmi noon, ay napagtanto ang kanilang kamalian at napalitan ng paghanga kay Lakshmi. Ang pagtampok ni Lakshmi sa mga balita, ay naging daan para lumaki lalo ang kanilang produksyon at ipadala sa ibang bansa. Hanggang maimbitahan sa New York si Lakshmi ng United Nations para maging guest speaker, at tanggapin ang parangal bilang pagkilala sa kanya sa pagmalasakit sa kababaihan. Sinabi ni Lakshmi na kapag ang tao pera lang ang nasa isip, siya lang ang magiging masaya. Pero kapag ang tao pagtulong sa kapwa ang intensyon, maraming tao ang magiging masaya. Good doing. Many women see me. I want 1 million more women having jobs. Nang matapos ang speech nagulat si Lakshmi na tumawag si Gayatri, humingi ng tawad at ibig na nitong bumalik kay Lakshmi. Litong-lito si Lakshmi kung tatanggapin pa si Gayatri, sa kadahilanang mahal na niya si Pari. Habang pauwi sila sinabi ni Pari na hindi dapat maguluhan si Lakshmi, dahil ayaw din ni Pari na maging sagabal kina Lakshmi. Pagdating sa airport nagpaalam na si Lakshmi, sinabi ni Lakshmi sa napkin pangalan ni Pari ang nakatatak, sa puso ni Lakshmi ay si Pari pa rin ang laman. Masakit kay Pari ang paghiwalay nila ni Lakshmi, nagpa siya ito na sa London na lang manirahan. Pagdating ni Lakshmi sa Tamil Nadu, sinalubong siya ng mga tao at itinuring na bayani, dahil sa karangalan na dinala sa kanilang lugar.
Sabik na niyakap ni Lakshmi si Gayatri, at bumalik sa kanyang bahay ang kanyang ina at mga kapatid. Sa pagdaan ng ilang taon lalong naging matagumpay si Lakshmi, habang si Pari hindi pa rin nakakalimutan si Lakshmi. Alam ni Pari na darating ang araw makakasama niyang muli si Lakshmi.